Mga kwentong kababalaghan ni Mang Crowley. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa kagubatan ng Encantaria, isang mapayapang umaga ang nagbukas ng kwento. Isang babaeng engkanto na may malarosas na pakpak, si Rosalinda, ay naglalakad ng may kasiyahan. Sa kabilang dako naman ng kagubatan, ang kanyang kaibigang si Serafina, na may mga pakpak na kumikislap, na parang bituin, ay naglalaro ng mga alitap-tap. Ngunit biglang nagbago ang lahat, nang makita nila ang gwapong lalaking engkanto, na nagngangalang Enrique. Si Enrique ay kilala sa kagandahang taglay, na tila isinilang mula sa kaharian ng lihim na bulaklak. Nagtagpo ang mga mata ni Rosalinda at Serafina kay Enrique, at agad na nagsimulang umikot ang mundo, para sa kanilang dalawa. Sa kabila ng masigla nilang pagtanggap sa isa't isa, hindi nila alam na ang pag-ibig ay magbubukas ng pintuan, ng kompetisyon sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga araw, lumalalim ang pag-aagawan ni Rosalinda at Serafina kay Enrique. Ang dalawang engkanto ay parehong nagbibigay ng makulay na bulaklak at kaharian, na yari sa mga alitap-tap, na nagpapakita ng kanilang pagpapakita ng damdamin kay Enrique. Nang malaman ng dalawang babae na pareho nilang gusto si Enrique, nagkaroon ng tensyon sa kanilang pagkakaibigan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa gubat, nagsalita si Rosalinda, nang may pag-aalinlangan. Serafina, nararamdaman ko ang tensyon, sa pagitan natin dahil kay Enrique. Hindi ko gustong masira ang ating pagkakaibigan, ani Rosalinda. Ngunit, walang pagsuko, sinabi ni Serafina, Rosalinda, ito'y bahagi ng buhay natin. Kung sino ang pipiliin ni Enrique, dapat respetuhin natin. Sa kabila ng kanilang pagsasalita ng kaharian ng lihim na bulaklak, ang hangin ng pag-aagawan ay patuloy na dumarampi sa kanilang kakaibang kagandahan. Habang nagtatagal, nadama ni Rosalinda at Serafina ang pangangailangan ng makatahimik na usapan. Isang araw, nagsagawa sila ng pagpupulong sa ilalim ng kaharian ng lihim na bulaklak, na kumikislap ang mga bulaklak sa paligid. Tayong dalaway magkaibigan, at hindi dapat ito ang dahilan para masira ang ating samahan, simulang sabi ni Rosalinda, na may pag-asa sa mga mata. Sumang-ayon si Serafina, oo, Rosalinda. Marapat lamang na hanapin natin ang isang paraan na magbibigay galang sa ating pagkakaibigan, at sa damdamin natin kay Enrique. Nag-isip ng maayos, nagdesisyon silang gawing bukas ang kanilang puso, sa posibilidad ng pagkakaroon ng espesyal na pagkakaisa, sa pagitan ng kanilang tatlo. Sa kanilang pag-uusap, isang plano ang nabuo, magtatag sila ng enchanting na lugar kung saan maaari nilang sama-samang kilalanin ang isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti silang nagtagumpay sa kanilang layunin. Bagamat, hindi pa rin nawawala ang kaakit-akit na kagandahan ng dalawang engkanto, nagawa nilang itanggi ang pagkakaibigan at pagpapahalaga sa isa't isa, na nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga linggo, nadama ni Rosalinda, Serafina, at Enrique ang paglalalim ng kanilang ugnayan. Ang enchanting na lugar na itinatag nila, ay naging saksi sa masusing pagsasanay, ng pagkakaibigan at pagpapahalaga. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagkaroon ng espesyal na kaganapan sa kanilang lugar. Hiniling ni Enrique na makipag-usap sa dalawang babae ng magkasama. Nais kong malaman ninyo, na ang pagdating ninyo sa buhay ko, ay nagdala ng ilaw at kasiyahan. Ngunit, mas nais ko ring iparating, na ang pagpapahalaga ko sa inyo, ay hindi nauukit sa romantik na paraan, saad ni Enrique ng may malasakit. Nagulat sina Rosalinda at Serafina,
Subalit napagtanto na ang hindi malilimutang pagkakaibigan ang nangunguna. Nagsalita si Rosalinda, "Enrique, itinuring namin ang isa't isa bilang magkaibigan. Hindi mo kailangang pumili, sapagkat ang aming layunin ay mapanatili ang pagkakaisa sa pagitan natin." Dahil sa kanilang maayos na pag-uusap, lumakas ang kanilang pagkakaibigan. Sa ilalim ng buwan at bituin, nagsilbing testigo ang enchanting na lugar, sa bagong yugto ng pag-unlad ng samahan ng tatlong engkanto. Sa kabila ng mga pag-uusap at pangako ng pagkakaibigan, hindi may kakailan ni Rosalinda at Serafina na may mga pagkakataon pa ring umuusbong ang diwa ng pag-aagawan. Sa isa pang bahagi ng kagubatan, lumitaw ang isang lumang oras na nagtataglay ng lihim na kapangyarihan. Isang araw, isinugod si Enrique sa enchanting na lugar, dala ang kakaibang liwanag mula sa lihim na oras. Nagtaka ang dalawang babae sa kanyang pagdating. "May kakaibang pangangailangan ba?" tanong ni Serafina, na may pangambang sumiklab na pag-aagawan. Ngunit mabilis na nilinaw ni Enrique ang kanyang layunin. Ang lihim na oras na ito ay nagdadala ng kapangyarihan na maaaring pagmulan ng kapayapaan sa ating kagubatan. Nais ko sanang tayo'y magkaisa, at gamitin ang ating mga kapangyarihan, para sa kabutihan ng lahat. Sa kabila ng kanilang dati-rati pag-aagawan, nagbukas ang puso ni Rosalinda at Serafina sa kaharian ng lihim na oras. Ipinakita nila ang pagkakaisa at nagtulungan, upang ilabas ang kapangyarihan ng oras na ito. Nang matapos ang ritual, namutawi ang isang masigla at mapayapang liwanag sa kagubatan. Naroon ang pag-asa na baguhin ang landas ng kanilang samahan mula sa agawan patungo sa pagkakaibigan na puno ng pagkakapantay-pantay. Ang lihim na oras ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kagubatan ng mga engkanto. Naging matagumpay ang pagpapalaya ng kapangyarihan mula dito, ngunit hindi nito natanggal ang nararamdamang pangangailangan ni Rosalinda at Serafina kay Enrique. Napagtanto ng dalawang engkanto na ang tunay na sagot ay nasa pagbibigay pansin sa kanilang sariling damdamin. Sa gitna ng kagubatan, nagtagpo sila sa ilalim ng puno ng lihim na mga rosas. Sapat na ang mga pag-aalinlangan at alitan. Nararapat nating pahalagahan ang ating sariling pagkakakilanlan, ani Rosalinda, na puno ng pangunawa. "Tama ka, Rosalinda. Hindi tayo dapat mag-agawan para makuha ang atensyon ni Enrique. Ang pag-ibig ay dapat maging malaya," tugon ni Serafina, na may ngiti. Sa pagitan ng mga bulaklak na nagbibigay lihim na kapangyarihan, nagkasundo sina Rosalinda at Serafina na maging mas malapit sa isa't isa. Nang malaman ni Enrique ang kanilang pasya, napagtanto rin niya ang halaga ng tapat at masusing pagkakaibigan. Sa wakas, nagtatagumpay ang pag-ibig at pagkakaibigan sa kagubatan ng mga engkanto, at naglaho na ang anumang pag-aagawan. Ang pagkakaisa ng tatlong puso ay nagbukas ng bagong yugto ng kagalakan at kapanatagan sa kanilang kaharian, at dito nagtatapos ang ating kwento. Ang dalawang pusong nag-agawan. Maraming salamat, at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.